Ang bawat lihim na ibinabaon ay laging may pagkakataong maging mitya ng bagong gulo. Sa loob ng Hacienda Balboa, habang si Victoria ay nahihimbing sa piling ni Guillermo, ang nakaraan ay pilit na kumakatok sa anyo ni Leonardo, ang lalaking handang hamunin ang lahat para mabawi ang babaeng kanyang minamahal. Ang mainit na gabi ng pagmamahalan ay nauwi sa isang tensyonadong pagtatagpo na nagpapatunay na hindi basta-bastang mapapatahimik ang mga multo ng kahapon. Ngayon ang biyahe patungong Manila para sa DNA test ay hindi lamang paghahanap ng katotohanan, kundi isang pagsubok kung gaano katibay ang pundasyong binuo sa gitna ng limot. Ngunit sa gitna ng pag-asang maging formal ang kanilang pagsasama, isang hindi inasahang tagpo ang muling magpapagulo sa isipan ni Victoria. Sino si Zara at bakit tila may alam ito sa nakaraang pilit na itinatahi ni Guillermo? Samahan niyo ako sa kabanatang ito kung saan ang mga maskara ay unti-unting natatanggal. Simulan na natin. Guillermo POV. Mahimbing na natutulog si Victoria sa mismong kama ko. Pero ako, heto, dilat na dilat ang mga mata at ayaw dalawin ng antok. Hanggang ngayon patuloy ko pa rin iniisip kung hanggang saan at kailan ko kayang panindigan ang lahat ng mga kasinungalingan na pilit kong itinatanim sa isipan ni Victoria. Hanggat maaari, ayaw ko na rin talagang maalala nito ang nakaraan dahil alam ko sa sarili ko na yun ang magiging way para kamuhian ako nito. Naging malupit ako dito noon. Malaki ang mga pagkakamali ko at alam ko sa sarili ko na ako ang dahilan ng maagang pagkamatay ng ama nito. And now, heto ako ngayon, patuloy na minumulto na nakaraan at patuloy na umaasa na sana wag na. Sana habang buhay na itong amnesia ni Victoria dahil kapag bumalik ang alaala nito, alam kong isusumpa ako nito. Wala sa sariling napatitig ako sa payapa nitong muka na natutulog. Napakaganda nito at ngayon binigyan ako ng kapalaran ng pagkakataon na makasama ito'y gusto kong sulitin yun. Gusto ko rin makabawi sa lahat ng mga kasalanan na nagawa ko dito noon. Nasa ganun akong pag-iisip na marinig kong mahinang pagkatok sa pintuan ng aking silid. Dali-dali akong bumangon at mabilis ang hakbang na binuksan ang pintuan kung saan kaagad na sumalubong sa paningin ko ang isa sa mga kasambahay. What? Paangil kong tanong dito, muli ako napasulyap sa mahimbing pa ring natutulog na si Victoria bago ko buong ingat na sinara ang pintuan ng silid. Anong sadya mo? Alam mo bang sa ginagawa mong pagkatok? Posibleng magising si Victoria. Yamot kong kastigo dito. Patawad po sir. Importante po kasi ang kailangan ko po. Kaya nangas po kong kumatok sa pintuan ninyo. Nanginginig ang boses na sagot nito sa akin. Yamot naman ako ng pabuntong hininga. What is it? Seryosong tanong ko. Sir, nasa labas po ng gate si Sir Leonardo. Nagagalit po siya at ayaw pong papasukin ng gwardya dahil yun daw po ang utos nyo. Sagot nito sa akin. Kaagad din naman ako napakunot noo. Tinignan mo nga naman ang bilis ni Leonardo Parang may pakpak ang mga paa na kay bilis pumunta dito sa hacienda. Maaaring alam na nito na nasa akin si Victoria kaya biglang napasugod. Okay, salamat. Dito ka lang sa labas ng silid ha. Bantayan mo ang Ma'am Victoria mo at kung sakaling magising siya, huwag mo siyang pabababain. Dalhin mo siya sa kwarto ng kambal. Utos ko dito. Ha? Sige po sir. Sagot din naman kaagad nito kaya naman mabilis ang hakbang na bumaba na ako. Diretso ako ng gate kung saan hindi pa man ako nakakalapit ay dinig na dinig ko ng galit na boses ni Leonardo. Hindi ko naman mapigilan na mapangisi. Anong kailangan mo? Alam mo bang trespassing ka sa ginagawa mong yan, pinsan? Nakangisi kong wika. Nang mapatingin naman ito sa akin napansin kong nagliliyab nitong mga mata sa matinding galit. Guillermo, nasaan si Victoria? Galit itong tanong sa akin. Mapakla naman akong tumawa. Walang kumusta at direct to the point ka, pinsan. Kung ganun may bala ka pala talagang tuluyang agawin sa akin ang senyorita ko. Nakangisi kong sagot dito. Guillermo, may amnesia si Victoria. Hindi kanya maalala at sana makonsensya ka naman. Noon pa man hindi na makataong pagtrato mo sa kanya. At hanggang ngayon pa ba naman, ganun pa rin ang gagawin mo sa kanya? Galit itong tanong sa akin. Muli ako napangisi. Paano ka nakakasiguro na hindi ko siya alagaan? Mahal ko siya at kung hindi mo lang siguro siya nilayo sa akin noon, di sana matagal na kaming masayang nagsasama. Di sana nagkaroon ng tunay na pamilyang mga anak ko. Galit ko ring sagot dito. Sinira mong lahat-lahat ng magaganda kong plano noon at ngayon ang kapal ng mukha mo para magpakita sa akin.
Umalis ka na, Leonardo. Simula nung nalaman ko tinago mo sa akin si Victoria, pinutol ko na rin ang ugnayan nating dalawa. Wala akong pinsang traidor. Galit kong wika dito habang nakakuyom ang kamao ko. Hindi. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo inihaharap sa akin si Victoria. Hindi pwede. Galit namang sigaw nito sa akin at pagkatapos noon basta na lang tong sumigaw. Victoria! Ako to si Leonardo! Halika na dito! Nandito na ako para kunin ka, Victoria! Patuloy na sigaw nito kaya naman hindi na ako nakapagpigil pa. Mabilis akong lumabas ng gate at nang makalapit ako kay Leonardo, malakas ko tong sinapak. Hindi mo siya maagaw sa akin. Sa pagkakataon na ito, hindi ko nahayaan pa na muling mawalay sa akin si Victoria. Kaya tumigil ka na! Tumigil ka na! Galit kong sigaw dito at hindi pa ako nakontento at malakas ko ulit itong sinuntok pero nakailag to. Naramdaman ko na lang ang pagtama ng kamao nito sa pisngi ko na lalong nagpaliyab sa galit ng puso ko. Akmang muli akong susugod pero natigilan din na marinig naming pareho ang galit na sigaw ni Lolo Samuel sa amin. Guillermo, Leonardo, ano bang ginagawa ninyo? Wala na ba talaga kayong matinong naiisip na gawin? Talo niyo pang mga bata ha? Galit nitong bigkas. Kuyumang kamao na matalim ang mga matang, tinitigan ko si Leonardo bago ako nagsalita. Pasalamat ka at dumating si Lolo. Kung hindi ba aalis ka sa lugar na to na balibali ang buto mo, umalis ka na at kahit na kailan, hindi ka na welcome sa lugar na to. Galit kong wika at pagkatapos noon, mabilis na akong pumasok sa loob ng gate. Guard, kalad ka rin yun ng lalaking yan, palabas na nga siya ang nabalbowa. Biling ko pa sa mga gwardya at parang walang nakita na nilagpasan ko lang si Lolo Samuel. Diretsong aking hakbang at pumasok sa loob ng mansyon. Narinig ko pang makailang ulit na pagtawag ni Lolo Samuel sa akin pero parang wala akong narinig. Dumiretso ako ng living room at parang hapong-hapo na naupo ako sa sofa habang nakakuyom ang kamao ko. Umalis ng pinsan mo. Kinausap ko na siya na magpalamig na muna ng konti para hindi kayo magpang-abot. Akmang tatayo na sana ako para muling bumalik sa silid naming dalawa ni Victoria nang biglang dumating si Lolo Samuel. Nakaupo na lang ito sa wheelchair habang tinutulak ng personal nurse nito. Hindi niyo naman kailangang mag-away. Ang lahat ng bagay ay madadaan naman sa mabuting usapan eh. Munintong wika sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapabuntong hininga. Of course, lahat ng bagay pwedeng madaan sa maayos na usapan. Pero ano pong ginawa ni Leonardo? Gumawa siya ng hakbang para ilayo sa akin si Victoria. At para sa akin, wala pong kapatawaran yun, Lolo. Seryosong sagot ko din dito. Hindi naman ito nakaimik. Pinapanood nila ako noon habang nagdurusa at ngayon ang lakas ng loob niya para sumugod dito sa hacienda at hanapin si Victoria. No, hindi ako papayag na muli niyang makuha sa akin si Victoria, Lolo. Kapag ipilit niyang gusto niya, isa sa amin ang mamamaalam dito sa mundo. Seryoso kong wika. Hindi naman nakaimik si Lolo Samuel pero kitang-kita kong lungkot sa mga mata nito. I have to go na po pala. By the way po, bukas kami aalis. Dadaling ko sa Manila si Victoria. Kasamang kambal para sa isang DNA test. 100% na sure ako na anak namin ni Victoria ang mga bata. Pero gusto ko may document na ipakita kay Victoria para mas lalo siyang magtiwala sa akin. Lalo na at wala siyang maalala. Seryosong muling wika ko. Wala akong ibang wish kundi sana magkabati kayo magpipinsan. Kayo na lang ang meron ako ngayon. Mahal na mahal ko kayo. Narinig kong wika ni Lolo Samuel. Kitang-kita ko sa mga mata nito ang lungkot kaya muli ako napailing. Pwede niyo po yung sabihin sa mga pinsan ko, Lolo. Sagot ko din naman dito. Guillermo, walang maalala si Victoria sa ngayon. Pero paano kung dumating ang oras na maalala niya ang nakaraan? Anong gagawin mo? Alam nating pareho na galit siya sa'yo. Seryoso nitong muling bigkas. Well, kung sakaling gumaling si Victoria mula sa amnesia niya, wala akong choice kundi harapin ang galit niya. Pero sa ngayon, hanggat wala siyang maalala at hanggat maayos ang pagtrato niya sa akin, ipaparamdam ko rin sa kanya kung gaano siya kahalaga sa aking lolo. Seryosong sagot ko at pagkatapos noon, tuluyan na akong naglakad paalis. Dumiretso ako ng second floor at muling bumalik ng kwarto. Nadatnan ko si Victoria na mahimbing pa rin natutulog sa ibabaw ng kama. Hindi ko mapigilan ang malungkot na mapangiti. Paano na lang pala kung bumalik ang alaala nito? Tsak ako nakamumuhian ako nito. Tsak ako na magagalit to sa akin. Kung may babalik ko lang sana ang lahat. Sana naging mahinahon ako noon. Sana hindi ko siya tinrato ng hindi maganda. Victoria, mahal kita.
Mahal na mahal kita at handa akong magpaalipin sa'yo basta manatili ka lang sa tabi ko. Sa naisip kong yun, walang pagdadalawang isip na nahiga ako sa tabi nito. Niyakap ko to ng mahigpit habang hindi ko inaalis ang pagkakatitig ko sa maganda nitong mukha. Ah, Guillermo, bakit gising ka pa? Narinig kong wika nito sa akin. Pilit akong ngumiti dito at walang pagdadalawang isip na hinilikan ko ito sa noon ito. Hindi pa ako inaantok eh. Ikaw ba? Bakit ka nagising? Naistorbo ba kita? Nakangiting tanong ko dito. Hindi naman, medyo masarap nga ang pagtulog ko eh. Sagot din naman ito na noon ay may halong lambing na sa tono ng boses nito. Muli akong napangiti. Sana ganito na lang kami palagi. Walang problema at magkasama. Hindi na ako nagaksaya pa ng oras at muli kong inangkin ang labi nito. Muli na naman ako nakaramdam ng pag-iinit ng aking katawan nang pagkasabik na muli itong maangkin. I love you, Victoria. Kahit hindi mo maalalang nakaraan natin, ayos lang. Basta manatili ka lang sa tabi ko hanggang sa wakas. Mahina akong usal. Wala akong narinig na kahit na anong sagot mula dito. Pero kitang-kita ko namang nakapikit ang mga mata nito habang pinagsasaluhan namin ang mainit na halik sa pagitan naming dalawa. Hindi na ako nakatiis pa at buong pagmamadaling hinubad ko ng lahat ng kasuotan nito. Gusto ko na muling maangkin itong si Victoria. Gusto kong iparamdam dito ang init ng aking pagmamahal. Victoria Robles, POV. Malakas kong napausal, napatunayan ko na mas masarap pa rin pala ang magtalik sa ibabaw ng kama kumpara sa gilid ng falls. Mas komportable at mas masarap. Kasalukuyang ako nakatalikod kay Guillermo habang nakataas ang isa kong binti. Grabe, ramdam ng pagkababae ko. Masarap ba, Victoria? Narinig kong tanong ni Guillermo sa akin. Ilang araw pa lang pero sanay na sanay ng katawan ko sa mga ginagawa nitong si Guillermo sa akin. Siguro nga dahil kagaya na lang ng nasabi nito sa akin, palagi naman namin itong ginagawa noon eh. Kaya siguro ganito. Kaya siguro konting himas lang din itong si Guillermo, nagiinit na kaagad ako. Nakalimutan ko na tuloy ang pangarap kong maging madre. Wala na kasi akong ibang gustong gawin ngayon kundi ang manatili sa tabi nitong si Guillermo para sabay naming palakihin ang mga anak namin. Mas masarap ang mga bagay na pinaparamdam nito sa akin. Maalaga din naman ito at ramdam kong pagmamahal at pagpapahalaga nito sa akin. Akin ka lang ha, akin ka lang. Narinig kong usal nito. Napangiti naman ako, feeling ko tuloy ngayon ang ganda-ganda ko. Oo naman, para sa'yo lang ako Guillermo. Para sa'yo lang at ilang saglit lang, sabay na naming narating ang rurok. Halos buong gabi kaming walang ibang ginawa ni Guillermo, kung hindi ang mag-sex lang. Dito na nga ako sa loob ng kwarto kumain eh, at mabuti na lang talaga. At ang kambal ay abala daw sa panonood ng mga cartoons sa telebisyon. Walang storbo sa umatikabong para bang honeymoon naming dalawa ni Guillermo. Nung gabing yun, pareho kaming nakatulog na nakangiti at kontento. Kahit napuyat, maaga pa rin naman kaming nagising kinabukasan para daw lumuwas ng Manila. Ayaw ko na nga sanang isagawa ang DNA test dahil naniniwala naman ako sa mga sinasabi nitong si Guillermo pero sadyang mapilit to. Mas maigi na raw na may dokumento tong may papakita sa akin na ako daw talaga ang ina ng kambal para kahit na hindi ko na maalalang nakaraan ay ayos lang. Paano rin daw sa kapanatagan ng lahat-lahat. Naging maayos naman ang mga sumunod na sandali. Nakarating kami ng Manila at tumuloy siya isa sa mga bahay na pag-aari ni Guillermo dito sa Metro Manila. Kinahuponan din yung sinadya namin ng clinic na magsasagawa ng DNA test. Mabilis lang naman ang naging proseso. Kinunan lang kami ng sample ng kambal tapos ayos na. Pagkatapos namin sa clinic, ipinasyal kami ni Guillermo sa isang kilalang mall. Dito, game si Guillermo na bilihin lahat ng nais ko pero ayaw ko. Ayaw kong isipin nito na nagtitake advantage ako sa sitwasyon. Sige na, ako nang bahala. Remember, wala ka masyadong dalang gamit. Kaya kailangan din talaga na mamili tayo ngayon na mga gagamitin mo para sa ilang araw na pagstay natin dito sa Metro Manila. Nakangiting wika nito sa akin. Pero Guillermo, masyadong mahal dito. Pwede namang sa palengke na lang eh. Sagot ko rin naman. Victoria, okay lang. Isa pa bakit sa palengke pa eh kung pwede naman dito? Sige na, pumili ka na ng gusto mong bilihin. Okay lang talaga. Nakangiting sagot nito sa akin kaya naman wala na ako nagawa pa kundi ang sundin ang nais nito.
Abala ako sa kakapili ng maramdaman kong paglapit ng dalawang babae sa amin. Ayaw ko sanang pansinin yun pero nang tawagin itong pangalan ni Guillermo, natigilan na ako. Guillermo? Nandito ka din? Oh gosh, bakit mo kasamang babaeng yan? Don't tell me na nagkabalikan na kayo. Ani ng isang babae. Halatang mataray ito base na rin sa hilatsa ng mukha nito. Tsk, anong ginagawa niyo dito? Tsaka anong masama kung nagkabalikan kaming dalawa ni Victoria? Ina siya ng mga anak ko. Kaya wala naman sigurong problema, hindi ba? Seryosong sagot naman ni Guillermo dito. But, Kuya Guillermo, matagal po siyang nawala at sa kadinig ko may amnesia siya. At hindi ba noon, ayaw mo sa... Zara, shut up! Galit namang saway ni Guillermo sa sinabi nitong pinsan din ito. Zara? Zara daw ang pangalan? Bakit ka ba nagagalit ha? Totoo naman ang sinasabi ko ah. Hindi ba't noon, ayaw mo naman talaga sa kanya eh. Bakit ngayon kasama mo siya? Huwag mong sabihin na lumambot ng puso mo sa babaeng yan. Dahil hindi ako maniniwala kuya. Hindi. Mataring na sagot ni Zara at pagkatapos noon, matalim ako nitong tinitigan sa mga mata. Ang kabanatang ito ay patunay na kahit gaano mo iwasan ang iyong nakaraan, ay may pagkakataon na kusa itong lalapit para guluhin ang iyong kasalukuyan. Ang pagdating ni Leonardo sa Shanda ay nagpakita lamang kung gaano kalalim ang rivalry nila ni Guillermo. Pero higit pa doon nakita natin ang internal struggle ni Guillermo, ang takot na sa oras na bumalik ang alaala ni Victoria. Ang lahat ng kasinungalingan niya ay magiging mitya ng pagkasira ng kanilang relasyon. At ngayong nasa Manila na sila para sa DNA test, sa halip na katahimikan ng sumalubong sa kanila, dumating naman si Zara. Sino nga ba siya at ano ang kinalaman niya sa mga sikretong pilit na tinatago ni Guillermo? Ang mga salitang binitawan niya tungkol sa kung paano ayaw ni Guillermo kay Victoria noon ay isang malaking red flag. Mukhang hindi lang amnesia ang kailangan lampasan ni Victoria, kundi pati na rin ang mga taong nakakaalam ng tunay na kwento ng kanilang pagsasama. Sa bawat takbang ni Victoria patungo sa katotohanan, tila mas lalong nagiging delikado ang sitwasyon. Ano ang susunod na hakbang ni Zara? Gagamitin ba niyang kanyang nalalaman para sirain ang tiwala ni Victoria kay Guillermo? O may mas malalim pa siyang agenda? I-comment niyo na inyong mga thoughts at sa tingin niyo ba ay may kinalaman si Zara sa pagkawala ni Victoria noon o isa lang siya sa mga taong mapanghusga sa kanilang relasyon? Ako po si Miss Maria at maraming salamat po.